Nagsisimula ang kwento sa tabi ng isang tahimik na lawa kung saan nangingisda ang isang dalagang nagngangalang Ren. Dati siyang caregiver, pero kalaunan ay natuto rin ng acupuncture bilang trabaho. Pagkatapos, ipinatawag siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng isang saint summoning ritual. Mahilig ang masayahing dalagang ito sa kalikasan, kaya ngayon ay ini-explore niya ang lahat ng wildlife, tanawin, at pagkain na maya-alok ng bagong mundong ito. Habang nangingisda, may kumagit sa pain kaya agad niya itong masayang hinihila. Laking gulat ni Ren nang ang nahuli pala ay isang higanteng lalaking oni. Saglit siyang natulala sa itsura nito bago masayang ipinagdiwang ang kanyang huli. Pero napaisip din siya kung kakayanin ba niyang mabuhay sa fantasy world na ito sa dami ng kakaibang nangyayari sa paligid. Sa ngayon, pinatuyo muna niya ang lalaking basang-basa at pinahiga ito sa loob ng kanyang tent para makapagpalamig. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-ihaw ng ilang trout na nahuli niya sa lawa. Habang kumakalat sa hangin ang napakasarap na amoy ng pagkain, naamoy iyon ng binatang nasa loob ng tent. Agad siyang nagising habang ang buong katawan niya ay humihingi ng pagkain. Samantala, sarap na sarap si Ren sa kinakain niyang isda na parabang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Dahil ang trout na nahuli niya ay isang magical creature, ang karne nito ay may matamis na lasa na hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong isda at pampalasa. Matapos purihin ang sarili niyang pagluluto, mabilis niyang naubos ang isang buong skewer bago napansing nakatayo na pala ang binata sa likuran niya. Nahihiya ang kawawang lalaki na humingi ng pagkain sa isang estranghero, kaya si Ren na mismo ang nag-alok. Masaya niyang tinanggap ang pagkain at nagsimulang kumain, pero may pagkain na naipit sa kanyang lalamunan. Buti na lang at binigyan siya ni Ren ng isang tasa ng barley tea para maitulak ito pababa. Kahit mabilis niya itong ininom para maalis ang bara sa lalamunan, agad siyang nahulog sa nakaka-refresh na lasa ng tsaa. Nilinis ng barley ang mamantikang lasa ng isda sa kanyang bibig at muling pinasigla ang kanyang panlasa para sa panibagong kain. Tumango si Ren, natuwa na napansin nito ang mahusay niyang pagpili ng pagkain. Tinanong niya kung handa na ba itong kumain ng panibagong batch ng isda, kaya tumango ang binata at muling nagsimulang kumain. Nang mapansin ni Ren na wala ng laman ang grill, naglagay siya ng panibagong piraso ng isda para lutuin. Pagkatapos nilang parehong mabusog, nagpasalamat ang binata kay Ren sa pagtulong at nagpakilalang si Vil. Ipinaliwanag niyang isa siyang adventurer mula sa bayan ng Elridge. Nagtaka si Ren kung paano napunta si Vil sa ilog, kaya ikinwento nitong nasugatan siya habang nasa isang solo quest. Kanina lang, naliligo siya malapit sa isang ilog nang nakawin ng ilang monster ang lahat ng kanyang gamit. Kahit nabawi ni Vil ang kanyang equipment, nakain na ng monster ang kanyang emergency food. Dahil nainis siya, sinubukan niyang umakyat sa isang puno para pumitas ng prutas. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at nahulog sa ilog bago tuluyang matangay papunta sa lawa. Nagulat si Ren sa pagiging pabaya nito at nagtaka kung paano pa ito nakaligtas sa tubig. Ibinunyag ni Vil na kabilang siya sa lahing Draggle, na kilala sa pagiging matitibay. Sa kasamaang palad, hindi kayang mabuhay ng mga Draggle nang walang laman ang tiyan, kaya minsan ay gumagawa sila ng mga katangahang desisyon alang-alang sa pagkain. Napatawa si Ren sa biro niya, pero nagtaka si Vil kung bakit napakakampante niya sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Ipinaalala niyang nagtitiwala siya sa isang ganap na estrangherong lalaki sa gitna ng ilang. Para kay Vil, masyado siyang pabaya, at inamin ni Ren na may punto ang sinabi nito. Pero ipinaliwanag niyang mayroon siyang skill na kayang malaman kung mapagkakatiwalaan ng isang tao. Bukod doon, pakiramdam din niya ay mabuti talagang tao si Vil. Nagulat si Vil kung paano niya agad naisip iyon kahit kakakilala pa lang nila. Ibinunyag ni Ren na una niya itong nakausap nang hilahin niya palabas ng lawa. Habang kinakalagad niya ito pabalik sa tent, saglit itong nagising at napansing nabasa at nadumihan ang kanyang mga damit. Para matulungan siya, gumamit ito ng magic spell na agad nagpatuyo sa kanya bago muling mawalan ng malay. Nang makita ni Ren ang malasakit nito, doon niya naisip na mabuting tao si Vil. Namangha si Vil na ganoon lang kadali siyang pinagkatiwalaan, pero hindi na iyon pinansin ni Ren at sa halip ay tinanong kung paano ito nakakagamit ng magic. Dahil medyo nahiya sa sabik na tingin ni Ren, sinabi niyang normal lang sa mga tao sa mundong ito ang marunong ng simpleng magic spells. Nang marinig iyon, sinabi ni Ren na galing siya sa ibang mundo kaya sobrang interesado siya sa lahat ng uri ng magic. Hindi maintindihan ni Vil kung paano siya napunta roon mula sa ibang mundo, kaya ikinwento ni Ren ang tungkol sa Saint Summoning.
Naalala ni Vil ang isang matandang alamat, minsan daw ay sinabi ng kanyang lolo na ang Saint ay isang maalamat na pangunahing babae na ipinatawag mula sa ibang mundo upang talunin ang lahat ng monster at magdala ng kapayapaan sa kanilang mundo. Siyempre, pareho nilang iniisip na isa lamang itong malaking alamat. Ang totoo, normal lang na namumuhay si Ren sa Earth nang biglang bumukas ang isang mahiwagang hukay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang mahulog siya roon, napunta siya sa isang maharlikang palasyo sa bagong mundo kung saan ipinatawag siya ng mga mage. Bukod kay Ren, mayroon ding isang high school girl na ipinatawag mula sa Earth. Agad namang nabighani ang isang prinsipe sa kagandahan ng isa pang babae at tinawag itong maalamat na Saint. Pagkatapos, sinigawan niya si Ren dahil sa umano'y wala itong silbing skill, at isang Imperial Mage ang gumamit ng spell para ay teleport siya sa lawa na ito. Pagkatapos ma-teleport, ginamit ni Ren ang mga bagong skill na natanggap niya pagdating sa bagong mundo para mangisda at mabuhay hanggang sa makilala niya si Vil. Nagalit si Vil nang marinig na basta na lang siyang itinapon ng prinsipe sa ilang matapos siyang sapilitang ipatawag mula sa ibang mundo. Wala namang gaanong pakialam si Ren, kaya sinuri ni Vil ang kanyang mga kagamitan. Inamin nitong ang mamahalin niyang camping gear ay talagang mukhang galing sa ibang mundo, bagay na ikinatuwa ni Ren. Pagkatapos, tinanong ni Vil kung ayos lang ba siya matapos siyang mawalay sa kanyang sariling mundo at pamilya. Ngumiti si Ren at natuwa sa ipinakitang pag-aalala nito. Kahit karaniwan ay matatakot siya sa isang hindi pamilyar na lugar, nakatanggap siya ng bagong skill na tinatawag na survival in the new world. Dahil sa skill na ito, kaya niyang umangkop sa anumang kapaligiran at manatiling kalmado, parehong sa katawan at isip. Bukod pa roon, kaya rin itong matukoy ang anumang panganib sa paligid. Kaya naman komportable si Ren kahit nasa isang mundong hindi niya kilala. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Vil dahil ang kakayahang iyon ay isang napakalaking biyaya para sa mga adventurer. Nagtaka siya kung bakit itinuring iyon ng prinsipe na walang silbi. Kaya naisip ni Ren na marahil ay may inaasahan itong mas marangya at kahangahangang kakayahan para sa maalamat na Saint. Pagkatapos, sinabi rin niyang mayroon pa siyang isang mas nakakagulat na skill. Pero bago pa niya iyon maipakita, umugang ang tiyan ni Vil sa gutom kaya humingi muna ito ng dagdag na pagkain. Nagulat si Vil na marunong pala siyang magluto, pero sinabi ni Ren na hobby chef lang siya. Pagkatapos, napaisip siya kung dapat na ba niyang ipakita kay Vil ang buong kusina niya. Dahil napatunayan na niyang mapagkakatiwalaan ito, nagpa siyang ipakita na ang lahat. Pagtaas ni Ren ng kanyang kamay, binigkas niya ang isang utos at biglang lumitaw mula sa wala ang isang van. Ipinaliwanag niyang itinatago ng kanyang espesyal na skill ang van maliban na lang kung magpasya siyang ipakita ito sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos, pumasok siya sa pinto ng van, na may kakaibang dimensional portal sa loob. Sumunod si Vil at natulala nang makita ang isang buong tirahan sa loob nito. Hindi niya maunawaan ang imposibleng tanawin, kaya dali-dali siyang lumabas ng van, iniisip na isa itong uri ng black magic. Pero muli siyang pumasok at ganoon pa rin ang naging gulat niya. Ipinaliwanag ni Ren na gumagamit ang van ng spatial magic, kaya mayroon itong walang hanggang storage space para sa anumang gusto niyang ilagay. Ipinakita rin niya ang refrigerator na punong-puno ng pagkain at ipinaliwanag na kusang napapalitan ng magic ang anumang kunin niya rito. Nagtaka si Vil kung paano nakakagawa ng walang katapusang pagkain ang van. Kaya sinabi ni Ren na kino-convert nito ang nakapaligid na mana bilang mga mapapakinabangang resources. Ipinaliwanag din niyang bukod sa refrigerator, ang lababo niya ay nakakagawa rin ng walang katapusang tubig gamit ang mana, at ang toilet naman ay madaling nagtatapon ng lahat ng basura sa pamamagitan ng pag-convert nito pabalik sa mana. Nang marinig ni Vil ang mga nakakabaliw na kakayahang iyon, sinabi niyang isa palang napakalakas na kuta ang van ni Ren dahil halos walang katapusang mana ang kanilang mundo. Kayang suportahan ng van ni Ren ang isang buong pamilya gamit ang walang hanggang supply ng pagkain at napakalaking storage. Napangiti si Ren at sinabing wala pa naman siyang balak sakupin ang mundo. Nagtaka si Vil kung bakit binaliwala ng royal family ang napakalakas niyang skill. Sinabi ni Ren na nagagamit lang ang van sa labas, kaya malamang ay hindi nila ito natuklasan. Pagkatapos, tumayo siya para maghanda ng hapunan, dahil hindi marunong magluto si Vil, lumabas muna ito para tingnan ang paligid kung may mga monster. Maya-maya, bumalik si Vil dala ang karne ng isang Almirage monster. Naalala ni Ren na nakakita na siya ng ganoong nilalang noon at nagulat siyang nakakain pala ang karne nito. Pinasalamatan niya si Vil sa pagtulong, at ngumiti naman ito bilang tugon. Kahit saglit na natulala si Ren sa ngiti nito, mabilis din siyang nakabawi at inihain ang hapunan, dahil nakapaghanda siya ng isang buong mesa ng masasarap at komplikadong putahe mula sa Earth.
Pakiramdam ni Vil ay para siyang inimbitahan sa isang napakaluhong gourmet feast. Nagtanong siya kung ayos lang bang kainin ng libre ang ganoon kamahal na pagkain, kaya hinikayat siya ni Ren na huwag nang mag-atubili. Umupo silang dalawa at nagsimulang kumain, at sinimulan ni Ren ang risotto. Nasarapan siya sa rice dish na gawa sa milk trout bago tikman ang iba pang pagkain na niluto gamit ang karne ng almiraj. Samantala, nang makatikim si Vil ng unang subo, nagsimula siyang manginig. Akala ni Ren ay hindi nito nagustuhan ang pagkain, pero sa totoo lang ay hindi lang nito may proseso kung gaano kasarap ang lasa. Nang makabawi siya, mabilis niyang inubos ang lahat ng pagkain at humingi pa ng dagdag. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Vil kung chef ba si Ren sa dati niyang mundo. Ipinaalala ni Ren na hobby chef lang siya, pero para kay Vil, dapat niyang ipagmalaki ang sarili. Sa kanilang mundo, simple lang ang karaniwang pagkain kaya halos walang nakakagawa ng mga kahanga-hangang putahe na kaya niyang ihanda ng napakadali. Tinanong niya si Ren kung ano ang balak nitong gawin kapag nakalabas na siya sa ilang. Inamin ni Ren na wala pa siyang anumang plano, dahil sa kanyang survival in the New World skill, wala siyang problema kung manatili muna sa kalikasan habang nag-iisip ng susunod na hakbang. Ipinaalala ni Vil na hindi siya makakapasok sa kahit anong bayan kung wala siyang ID. Dahil doon, natauhan si Ren at naisip niyang hindi siya pwedeng gumala na lang habang buhay. Kaya tinanong siya ni Vil kung gusto ba niyang sumali sa kanyang party. Ipinaliwanag niyang napakapangit magluto ng lahat ng kasama niya sa party, kaya palagi silang nalulungkot tuwing kailangan nilang kumain sa labas. Kung magkakaroon sila ng isang mahusay na chef, naniniwala siyang malaki ang tataas ng morale at performance ng buong grupo. Matapos gawin ang kanyang alok, umalis na si Vil habang si Ren naman ay bumalik sa kanyang van at natulog. Habang iniisip ni Ren ang mga sinabi ni Vil at ang seryosong paraan ng pagkakasabi nito, mas mabilis na nagsimulang tumibok ang kanyang dalagang puso. Tiniyak din ni Vil na may mga lalaki at babae sa kanyang party kaya hindi niya kailangang mag-alala na may manggugulo sa kanya, lalo na't wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kinabukasan, nagpa siya si Ren na tanggapin ang alok nito. Nagpasalamat si Vil sa pagtitiwala niya at iminungkahing bumalik na sila sa kanyang bayan. Pero humingi muna si Ren ng kaunting oras para mangalap ng mga halamang gamot sa ilang. Ipinaliwanag niyang maraming mahalagang parsley sa kalapit na kagubatan. Kaya pumayag si Vil na tulungan siyang mangolekta nito. Habang naglalakad, tinanong ni Ren kung ano ang klase ng kanyang party. Ipinaliwanag ni Vil na smorgasbord ang pangalan ng kanilang party at mayroon silang magic at alchemy specialist na si Ed. Bukod dito, mayroon silang si Arya, isang arach na kayang gumamit ng spider webs. At ang huli nilang miyembro ay isang elf priest na nagngangalang Zinnen. Habang naririnig ni Ren ang mga pangalan at lahi ng mga ito, naisip niya ang isang perpektong fantasy na bersyon ng bawat isa sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pananabik, may nakita siyang matatamis na berry sa malapit gamit ang kanyang survival in the New World skill. Agad siyang tumakbo para pitasin ang mga ito, pero biglang nagsiliparan ng isang grupo ng mga uwak mula sa puno ng berry. Dahil nakababa ang kanyang bantay, hindi agad napansin ni Ren na mga mapanganib na monster pala ang mga uwak na iyon. Habang mabilis na lumilipad ang mga ito papunta sa kanya, wala na siyang oras para umiwas. Mabuti na lang at agad siyang ipinagtanggol ni Vil at tinalo ang mga uwak sa isang mabilis na paghampas ng kanyang espada. Sa una ay natulala si Ren, pero agad din siyang nagpasalamat at humingi ng paumanhin dahil nadamay pa si Vil sa kanyang pagiging pabaya. Ngumiti si Vil at tiniyak na mula ngayon ay aalagaan siya ng buong party nila. Habang pilit pang kumakalma si Ren mula sa nakakasilaw na karisma ni Vil, itinuro nito ang lot na iniwan ng mga natalong monster. Pinulot nila ang mga lot at kinuha rin ang mga pampalasa ni Ren bago sumakay sa kanyang van para bumiyahe papunta sa bayan. Namangha si Vil sa bilis ng pagtakbo ng malaking metal na van. Sinabi niyang sa bilis nila ngayon, makakarating sila sa kanyang bayan sa loob lang ng 3 oras, mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na karwahe sa kanilang mundo. Nag-aalala rin si Ren dahil may maskang function ang kanyang van, ibig sabihin ay hindi ito napapansin ng ibang tao. Kaya natatakot siyang baka may mabangga siya nang hindi niya namamalayan. Ipinaliwanag ni Vil na may shortcut papunta sa bayan na dumadaan sa kabundukan. Pinili ni Ren ang shortcut dahil ginawa ang kanyang van para sa outdoor driving. Bigla na lang siyang huminto nang balan siya ng kanyang survival in the New World skill na may monster sa unahan. Sa harap nila, lumabas ang isang napakalaking halimaw na tinatawag na fire bear at malakas na umungal. Nagulat si Vil dahil isang napakapanganib na monster ang fire bear at bihira itong makita sa lugar na iyon. Biglang may isang dalagang gumamit ng silk threads para hulihin ang oso, pero madaling naputol ng halimaw ang mga iyon.
Sa malapit, isang lalaking may pulang buhok ang galit na sumigaw sa Fire Bear dahil sinaktan nito ang kanyang asawa. Habang pinapanood sila mula sa di kalayuan, isang elf ang tinukso ang lalaki dahil masyado itong overprotective, gayong ang naputol lang naman ay ang silk threads ng kanyang asawa. Agad na nakilala ni Vil ang 3 taong iyon bilang sina Arya, Ed, at Zinnen. Nag-aalala si Ren para sa mga kasama ni Vil, pero kumpiyansa itong bumaba ng van, handang ipakita kung ano ang kayang gawin ng kanyang party. Agad siyang sumugod at napaurong ang Fire Bear, napangiti si Zinnen, masayang nakita ang biglaang pagdating ng kanyang kasama. Ngumiti rin sina Ed at Arya, tuwang-tuwang makita siyang ligtas na nakabalik. Sa kasamaang palad, wala silang oras para sa masayang salubungan dahil nakatitig na sa kanila ang galit na Fire Bear. Habang pinaalalahanan ni Vil ang lahat na maghanda sa pag-atake, pinanood ni Ren ang tensyonadong paghaharap mula sa ligtas na loob ng kanyang van. Excited si Ren na makita kung paano lumalaban ng isang tunay na party ng mga adventurer. Ang Fire Bear ang unang kumilos at nagpakawala ng ilang fireball papunta kay Ed. Madali niya itong hinarang gamit ang isang ice wall spell bago sinimulang asarin ang halimaw. Bigla na lang niyang napansin na dahil sa isa sa mga pag-atake ng Fire Bear, isang napakalaking puno ang bumagsak papunta sa kanya. Wala nang oras si Ed para umiwas, pero agad itong binasag ni Arya gamit ang kanyang spider webs. Pinagalitan niya si Ed dahil sa sobrang pagiging kampante, pero mukhang natutuwa pa ito sa items yung ibinibigay ng kanyang asawa. Habang pinapanood ang mag-asawa, alam ni Zinnen na magpapapogi lang si Ed para mapabilib si Arya. Kaya sinabi niya kay Vil na seryosohin na ang laban at tapusin na ang Fire Bear. Tumango si Vil at mabilis na sumugod, saka hiniwa sa dalawa ang Fire Bear sa isang bagsak lang ng kanyang espada. Naisip ni Vil na parang napakadaling mamatay ng Fire Bear. Alam din ni Zinnen na hindi talaga sineryoso ni Ed ang paggamit ng kanyang magic, kaya wala naman talagang nalagay sa panganib. Biglang lumapit si Ed na tila may malaking emergency. Ipinakita niya si Arya kay Zinnen at sinabing nagkaroon nito ng maliit na gasgas habang lumalaban. Para kay Ed, kahit napakaliit na sugat sa mahal niyang asawa ay parang katapusan na ng mundo. Napabuntong hininga na lang si Zinnen sa sobrang kartihan nito, pero gumamit pa rin siya ng healing spell para agad mawala ang gasgas. Nang kumalma na ang lahat, tinanong ni Vil ang kanyang mga kasama kung bakit sila nasa lugar na iyon. Ipinaliwanag nilang nangangalap lang sila ng mga resources. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang isang rookie party na hirap talunin ang makapangyarihang Fire Bear, kaya tumigil sila para tulungan itong patayin. Tumango si Vil, pero sinabi niyang hindi dapat gumagala sa lugar ng mga baguhan ang ganoon kalalakas na monster. Sumang-ayon si Zinnen at iminungkahing iulat nila ang kakaibang pangyayaring ito sa Adventurers Guild. Tinanong naman ni Ed kung paano sila natagpuan ni Vil, kaya tinawag nito si Ren. Bigla na lang lumabas si Ren mula sa kanyang camper van. Nakikita ni Vil ang van, pero ang iba niyang kasama ay hindi autorisado ng camping skill ni Ren. Kaya para sa kanila, ganap na invisible ang van, dahil dito, ang nakita lang nila ay bigla na lang lumitaw si Ren mula sa kawalan. Hindi man lang napansin ni Ren kung gaano nakakagulat ang kanyang paglabas. Sa halip, todo hanga siyang pinagmasdan ang mga adventurer at ang kanilang mga skill. Nalilito silang lahat at sabay-sabay na tinanong kung sino siya at paano siya biglang lumitaw mula sa wala. Hindi na pinansin ni Vil ang huling tanong at ipinaliwanag na si Ren ay kaibigan niyang pumayag maging porter at cook ng kanilang party. Pagkarinig nito, lahat sila ay labis na nagulat dahil para sa kanila, ang masarap na pagkain ang pinakamalaking luho sa mundo. Sa sobrang tuwa, hinawakan ni Arya ang kamay ni Ren at tinanong kung totoo bang marunong talaga siyang magluto ng masarap. Habang ibang dahilan ang ikinasasabik ni Arya, kinakabahan naman si Ren dahil napakaganda ng babaeng kaharap niya. Lumapit din si Ed at nagtanong kung kaya ba niyang lutuin ang karne. Tumango si Ren, dahil doon, napatingala si Zinnen at nagpasalamat sa Diyos dahil sa wakas ay dumating na ang kanilang tagapagligtas. Nang makita ni Ren ang reaksyon ng lahat, natawa si Vil at tinanong kung naiintindihan na ba niya ngayon kung gaano kahalaga ang isang tunay na chef sa kanilang mundo. Napatawa na lang si Ren ng alanganin at nag-alok na ipagluto silang lahat dahil mukhang sabik na sila. Saglit siyang nag-isip kung ano ang ihahanda, bago nagpas siyang lutuin ang karne ng dark crows na nakuha nila kanina. Pagkarinig pa lang sa salitang karne, halos maglaway na ang gutom ng mga miyembro ng party. Pumasok si Ren sa kanyang van para ihanda ang mga sangkap at inilabas ang karne ng dark crow. Noong inatake siya ng mga ito, hindi niya gaanong napansin, pero sinabi ng kanyang survival in the new world skill na napakasarap ng karne ng mapanganib na ibong iyon.
Ngayong nasa harap na niya ang malambot na karne, napangiti siya at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang skill habang inaabangan ang magiging lasa nito. Nagpa siya siyang timplahan nito ng soy sauce, cumin, asukal, at coriander para makagawa ng simpleng teriyaki-flavored meat skewer. Pagkatapos timplahan ng karne, inilabas ni Ren ang mga ito mula sa kanyang van at sinimulang ihawin sa grill. Habang isinusuksok niya ang mga piraso ng karne sa mga skewer, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat. Nagtaka si Ren, kaya ipinaliwanag ni Vil na hindi pa rin nakikita ng iba ang kanyang camper van. Kaya sa paningin nila, para siyang biglang nawawala at lumilitaw mula sa kawalan tuwing pumapasok at lumalabas siya rito. Doon lang tuluyang naintindihan ni Ren ang sitwasyon at napaisip kung dapat na ba niyang bigyan ng pahintulot ang iba para makita rin ang kanyang van. Pero sinabi ni Vil na itago muna nila ang sikreto ng kaunti pa para lalo nilang mapaglaruan ang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, naluto na ang unang batch ng meat skewers. Kahit paborito ni Ren ang simpleng recipe na ito, kinakabahan pa rin siya at iniisip kung magugustuhan kaya ito ng mga taga-ibang mundong kasama niya. Hindi niya alam na para sa mga ito, ang simpleng meat skewer ay parang pagkain mula sa isang 5-star restaurant, dahil halos hindi nga sila marunong magluto at ang pinakamaganda na nilang naluluto ay sunog na uling. Nang sa wakas ay naihain ang pagkain, agad na nahulog ang loob ng lahat dito sa unang kagat pa lang. Habang pinapanood silang kumakain, pati si Ren ay nagulat kung gaano nila nagustuhan ang kanyang luto. Dahil natuwa siya, ngumiti siya at sinabing kumain lang sila hanggat gusto nila. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang masasabi nila tungkol sa pagkain, pero nanatiling tahimik ang lahat. Si Arya ang unang lumapit kay Ren, bigla niya itong niyakap ng mahigpit at ipinahayag ang walang hanggan niyang pagmamahal dito. Habang yakap ng napakagandang babae, pakiramdam ni Ren ay parang matutunaw na siya. Nang makita ni Ed ang asawa niyang sobrang lapit kay Ren, nagselos ito at agad silang pinaghiwalay. Pagkatapos, siya rin mismo ang nagsimulang purihin ang napakasarap na luto ni Ren. Pinuri rin ni Zine ng kanyang pagluluto, kaya buong galak iyong tinanggap ni Ren at umasang magugustuhan pa nila ang iba niyang mga pagkain sa mga susunod na araw. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Vil na oras na para umuwi sila sa Elridge. Bilang simula ng kanilang paglalakbay, binigyan ni Ren ng pahintulot ang buong party para makita ang kanyang van. Nang biglang lumitaw mula sa wala ang kakaibang metal na sasakyan, muli silang natigilan sa sobrang gulat. Napangiti si Ren at pinapasok silang lahat sa loob. Hindi nagtagal, nagsimula na silang bumiyahe papunta sa lungsod. Habang nakaupo ang iba sa loob ng sasakyan, namangha sila sa napakabilis nitong takbo. Nang malaman nilang mana ang nagpapatakbo rito, naisip ni Ed na siguradong nangangailangan ito ng napakalalakas at napakakomplikadong magic formations para masuportahan ang konsumo nito. Nang marinig ni Ren kung gaano kakomplikado ang tingin nila sa kanyang teknolohiya, natuwa siyang itinago niya ito sa karamihan ng mga tao. Tumango si Vil, pero inamin niyang naiulat na niya sa Adventurers Guild ang tungkol sa Saint Summoning ni Ren. Ipinaliwanag niyang ang Saint Summoning ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang bansa. Kaya nagtanong si Ren kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ni Vil na ang bansang kinaroroonan nila ay tinatawag na Riesfeld. Isa itong mapayapang bansang nasa isang isla, kaya hindi nila kailanman kinailangang magpatawag ng saint para labanan ang mga monster sa paligid. Noong unang panahon, napakalakas ng impluwensya ng mga tao sa kanilang mundo hanggang sa umabot sa puntong dinidiskrimina nila ang lahat ng ibang lahi. Dahil dito, nagsama-sama ang iba't ibang lahi at tumakas patungo sa bansang nasa islang ito. Bukod sa mga non-human na lumipat doon, marami ring mabubuting tao na naniniwala sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ang sumama sa kanila. Malugod silang tinanggap ng mga katutubong non-human, at sa paglipas ng panahon ay umunlad at naging ganap na self-sufficient ang bansang iyon. Sa kasamaang palad, dahil sa masasamang karanasan nila noon sa mga tao mula sa ibang bansa, nananatiling maingat ang mga mamamayan ng Riesfeld sa mga dayuhan upang maiwasang makapasok ang sinumang saint na may masamang balak. Kaya iniulat ni Vil ang pagdating ni Ren sa Guildmaster ng Elridge, dahil ang Elridge ang pangunahing harbor city ng kanilang bansa. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi naman nakaramdam ng takot si Ren dahil buo ang tiwala niya kay Vil. Sa halip, lalo pa siyang na-excite na maranasan ang kakaibang kultura ng Elridge at matikman ang sari-saring seafood nito. Napatawa si Vil sa reaksyon ni Ren bago itinuro na nakarating na sila sa lungsod. Nang tumingin si Ren sa unahan, namangha siya sa napakalalaking pader na nakapalibot sa syudad. Pagkatapos, ipinarada niya ang kanyang van sa isang ligtas na lugar at pinababa ang lahat.
Naglakad silang papasok ng lungsod, kung saan hindi maitago ni Ren ang kanyang pananabik habang pinagmamasdan ang mala-fantasy na kapaligiran. Sinabi ni Vil sa lahat na tutulungan niyang magparehistro si Ren sa Adventurers Guild. Kaya naman nagpa siya si Zenon na maunang umuwi para ihanda ang pagtanggap kay Ren sa kanilang tahanan. Ayaw namang maaga ng ibang party ang kanilang napakahalagang cook, kaya binalaan ni Ed si Vil na bantayan itong mabuti. Niyakap naman ni Arya si Ren at hiniling na maging ligtas ang biyahe nito, bagay na lalong nagpagselos kay Ed. Maya-maya, pagdating nila sa Adventurers Guild, sinalubong sila ng receptionist na si Sheila, isang kobold. Agad na natunaw ang puso ni Ren sa sobrang cute nito at napaisip kung anong uri ng nilalang siya. Ipinaliwanag ni Vil na naroon sila para irehistro ang isang bagong miyembro ng party, kaya inilabas ni Sheila ang registration form. Napansin din niyang halos mangisay na si Ren sa sobrang pagka-cute niya. Sinabihan ni Vil si Ren na kumilos ng maayos dahil isa ng ganap na matanda si Sheila, pero sinabi ni Sheila na wala naman siyang problema kung tawagin siyang cute. Pagkatapos, tinataka ni Sheila ang form ni Ren at opisyal siyang idineklara bilang bagong miyembro ng party na Smorgasbord. Habang binabasa ang form, napansin ni Ren na automatikong nagiging wika ng mundong ito ang kanyang Japanese na pagsusulat. Kaya rin niyang basahin ang kanilang wika, kahit medyo kakaiba ang pakiramdam nito para sa kanya. Binati siya ni Sheila at hiniling na maging matagumpay siya. Tumango si Vil bago dinala si Ren para makilala ang guildmaster na si Tori. Pagkaupo nila, magalang na nagpakilala si Ren at humingi ng gabay mula rito. Nang makita ni Tori ang magalang niyang asal, hindi siya makapaniwalang nakahanap nga si Vil ng isang normal na tao. Napasimangot si Vil at sinabing sinuri muna niya ng mabuti ang pinagmulan ni Ren bago ito inimbitahan sa party, kaya hindi na dapat pagdudahan ang pagkatao nito. Humingi ng paumanhin si Tori at sinabing wala siyang masamang intensyon, bago rin magalang na binati si Ren. Kanina pa kasi nakatanggap si Tori ng emergency message mula kay Vil kaya inakala niyang may malaking problema. Pero ngayong kaharap na niya ang inosenteng si Ren, hindi niya maisip na ang tila walang muwang na saint mula sa isang alamat ay magiging dahilan ng ganoon kalaking pag-aalala. Tinanong niya si Ren kung paano ito napunta sa kanilang mundo, kaya ikinwento nito ang buong nangyari. Kahit sinabi niyang ipinatawag siya mula sa ibang mundo, hindi agad naniwala si Tori. Humingi siya ng pahintulot na tingnan ang status ni Ren para makita ang espesyal nitong skill, pero agad siyang pinigilan ni Vil. Tiniyak ni Tori na wala siyang masamang balak, kaya pumayag si Ren basta't hindi nito malalaman ang kanyang mga pribadong impormasyon. Ngumiti si Tori at ipinaliwanag na ang karamihan sa status magic ay hindi sapat ang antas para makita ang lahat ng detalye tungkol sa isang tao. Nagulat si Ren nang marinig iyon dahil ang kanyang survival in the New World skill ay kaya pang malaman kung mapagkakatiwalaan ang isang tao. Dahil dito, mas gaman ang kanyang loob dahil nalaman niyang hindi basta-basta masisilip ng iba ang lahat ng kanyang kakayahan at mga sikreto. Hindi nagtagal, natapos ni Tori ang pagsusuri sa kanyang status. Ipinaliwanag niyang ang class ni Ren ay Outlander, isang class na ibinibigay sa mga taong nagmula sa labas ng kanilang mundo. Ayon sa mga alamat, ang mga Outlander ay maaaring magmana ng isang espesyal na class kasama ng isang natatanging skill. Doon lang tuluyang naunawaan ni Ren na ang kanyang espesyal na class ay Traveler, at ang Campy the Van naman ang kanyang natatanging skill. Pero hindi pa rin kumbinsido si Vil sa paliwanag ni Tori. Nagtaka siya kung bakit tila nagdududa pa rin ito sa kanyang sinabi. Kaya ipinaalala ni Tori na ang Saint Summoning ay isa pa ring alamat na hindi pa lubusang napapatunayan. Dahil dito, napaisip si Vil kung bakit kailangang magpatawag ng Saint ang kaharian ng mga tao. Iniisip niyang baka may napakalaking krisis na kinakaharap ang mga ito kaya kailangan nila ng isang taong may napakalalakas na skill. Ngunit sinabi ni Tori na wala pa siyang natatanggap na balita tungkol sa anumang pandaigdigang sakuna, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang motibo ng Human Kingdom sa pagpapatawag ng isang saint. Pero sa tingin ni Tori, maaaring may kaugnayan dito ang naunang engkwentro ni Vil sa Firebear. Karaniwan kasing hindi lumilitaw ang ganoong kalalakas na monster sa mga lugar para sa mga baguhan, kaya posibleng konektado ang pangyayaring iyon sa krisis na kinakaharap ng Human Kingdom. Napansin din ni Tori na tila mas mahina kaysa karaniwan ng Firebear na hinarap ng party ni Vil. Dahil sa lahat ng kakaibang senyales na iyon, lalo siyang naghinala. Kaya inutusan niya si Vil na higpitan ng seguridad sa paligid ng Elridge kasama ang kanyang party. Matapos itong pag-isipan, pumayag si Vil alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Nang mapagtanto ni Ren na napasali siya sa isang prestihiyosong party na pinagkakatiwalaan mismo ng Guildmaster, labis siyang natuwa. Pagkaraan nito, bumalik silang lahat sa pangunahing tahanan ng Smorgasbord.
Kahit gusto ng lahat na bigyan si Ren ng mainit na pagtanggap, nasira ang sandali dahil sabay-sabay na kumulo ang kanilang mga tiyan. Napangiti si Ren at masaya siyang ipinagluto silang muli ng masarap na hapunan. Sa pagkakataong ito, mas pinagbutihan pa niya kaysa sa simpleng meat skewers. Nagisa siya ng mga kabute, nagsaing gamit ang rice cooker, at ibinabad ang maraming karne sa espesyal niyang timpla ng mga pampalasa. Sa huli, naghanda siya ng masarap na mushroom rice meat dish, malalambot na creamy omelets, at isang malaking serving ng stir-fried meat. Sinimulan ni Ren na ipaliwanag ang bawat putahe sa mga sabik na kakain, pero nanatiling tahimik ang lahat habang nakatitig lang sa pagkain. Para sa mga simpleng taong ito, kahit ang creamy omelet ay parang niluto mismo ng isang world-class chef. Halos hindi na sila makapaghintay, kaya humingi sila ng pahintulot kay Ren na kumain. Agad naman siyang pumayag, kaya sabay-sabay silang nagsimulang kumain. Sa unang subo pa lang, pakiramdam ng bawat isa ay para silang umakyat sa langit sa sobrang sarap ng pagkain. Napansin ni Vil na mas sisarap pa ang stir-fried meat kapag isinabay sa kanin. Kaya agad sanang tatayo si Ed para kumuha pa ng isang buong kaldero ng kanin. Naghanda na rin sina Arya at Zenon na tumulong sa pagkuha ng pagkain. Kaya pinakalma sila ni Ren at ipinaalalang marami pang natitirang pagkain sa mesa, kaya ubusin muna nila iyon bago kumuha ng dagdag. Sumang-ayon silang lahat, at napangiti na lang si Ren habang pinapanood silang masayang kumakain. Kinabukasan, nagising si Ren sa bago niyang higaan. Inakala niyang mahihirapan siyang makatulog sa isang bagong mundo, pero kabaligtaran ang nangyari. Napansin niyang hindi niya namimiss ang dati niyang buhay. Dahil mayroon na siyang ligtas at malinis na tahanan, magandang tanawin sa labas ng kanyang bintana, at mga kasamang mapagkakatiwalaan, handa na siyang simulan ang bago niyang buhay bilang isang adventurer. Pagkatapos ng almusal, naupo ang lahat para pag-usapan ang susunod nilang misyon. Bilang leader ng grupo, ipinaliwanag ni Vil na magpapatrolya sila sa paligid ng Elridge. Bilang panimula, gusto niyang siyasatin ang tabing dagat. Humingi siya ng opinyon sa bawat miyembro habang tahimik namang nakikinig si Ren. Biglang nagsalita si Ed at sinabing magandang mangolekta rin sila ng iba't ibang seafood habang nasa daan. Agad namang sumang-ayon sina Zenon at Arya, kaya napagdesisyonan nilang sa tabing dagat ang susunod nilang pupuntahan. Pagkarinig nito, napahawak na lang si Ren sa ulo sa sobrang disbelief at itinuro na seryosong misyon ang pupuntahan nila, hindi isang picnic. Nainis din siya dahil tanghalian na agad ang iniisip ng lahat kahit katatapos lang niyang ipaghanda sila ng napakasarap na almusal. Sinabi ni Arya na sobrang sarap ng almusal ni Ren kaya hindi na siya makapaghintay sa ihahanda nitong tanghalian. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto, isa pala itong cat beastman na nagngangalang Rento. Nakilala agad ni Ed si Rento bilang miyembro ng rookie party na iniligtas nila mula sa Fire Bear noong nakaraan. Nakangiting sinabi ni Rento na gusto niyang personal na magpasalamat sa Team Smorgasbord dahil iniligtas nila ang buhay ng lahat ng kanyang mga kasama. Hindi naman iyon ginawang malaking bagay ni Vil, sinabi niyang tungkulin niyang tulungan ang mga mas batang adventurer at hiniling na gawin din iyon ni Rento kapag mas lumakas na ito balang araw. Nang marinig ni Rento ang inspirasyonal na mga salitang iyon mula sa kanyang hinahanga ang adventurer, kumislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Tuwang-tuwa rin si Ren sa naging reaksyon nito, kaya nagpakilala rin siya. Doon niya nalaman na lumaki si Rento sa isang church orphanage at naging adventurer ito para masuportahan ang sarili. Nang marinig iyon, naawa si Ren kay Rento at sa iba pang mga ulila, kaya mabilis siyang naghanap ng maibibigay. Maya-maya, inilabas niya ang isang batch ng magic blueberry cookies at sinabi kay Rento na ipamahagi ang mga ito sa orphanage. Matapos siyang magpasalamat at umalis, sabay-sabay namang tinitigan si Ren ng iba pang miyembro ng party. Halatang nagtampo silang lahat dahil binigyan niya si Rento ng napakasarap na dessert nang wala man lang para sa kanila. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ren na nagtira rin siya ng isa pang batch ng blueberry cookies para sa buong party, kaya saka lang sila kumalma. Pagkatapos nito, isinakay niya silang lahat sa kanyang camper van at bumiyahe papunta sa tabing dagat. Habang nasa daan, masayang nilalasap nina Arya, Ed, at Zenon ang kanilang blueberry cookies. Sa kasamaang palad, dahil wala silang port entry permit, kinailangan ni Ren na dumaan sa mas mahabang ruta para makarating sa dagat. Wala naman siyang reklamo at sinabing trabaho niyang ihatid ang kanyang mga kasama saan man nila kailangang pumunta. Dahil sa bilis ng kanyang van, mabilis din silang nakarating sa dalampasigan. Pagdating doon, tuwang-tuwa si Ed dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-date sa kanyang asawa. Kaya pinaalalahanan siya ni Zenon na gawin din ang kanilang misyon. Samantala, hinugot din ni Vil ang kanyang espada bilang paghahanda sa pag-alis.
Nagulat si Ren nang makita niyang kaya nitong ipatawag ang espada anumang oras. Ipinaliwanag ni Vil na nakatali ang kanyang sandata sa isang espesyal na magic contract. Bagamat napakadaling dalhin ng mga magical weapon, napakamahal ng mga ito kaya karamihan sa mga adventurer ay hindi kayang magkaroon ng isa. Nang marinig iyon, naunawaan ni Ren na napakamahal pala ng storage sa mundong ito dahil wala silang mga bottomless bag para sa pagdadala ng mga gamit. Dahil dito, napagtanto niyang napakahalaga ng kanyang van na may walang hanggang storage. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang misyon, pero imbes na mangalap ng impormasyon, nauwi lang ito sa isang masayang fishing trip. Samantala, naghanda naman si Ren ng tanghalian sa loob ng kanyang camper van. Sa pagkakataong ito, naghihiwa siya ng maraming gulay para maging balanse ang kanilang pagkain. Habang pinapanood siya ni Arya sa paghahanda ng mga sangkap, nalungkot ito dahil ayaw niya ng gulay. Ipinaliwanag ni Ren na mahalaga ang mga gulay dahil nagbibigay ang mga ito ng mahalagang micronutrients sa katawan, pero halatang wala iyong epekto kay Arya. Maya-maya, iniabot ni Arya ang isang napakalaking isdang nahuli nila sa dagat, at masayang tinanggap iyon ni Ren bilang pangunahing sangkap ng kanyang lulutuin. Sinimulan niyang kaliskisin ang isda habang balak gumawa ng isang masarap na pritong putahe. Habang nakangiting parang may binabalak, lumapit si Arya kay Ren. Pagkatapos, mapang-asar nitong tinanong kung may gusto ba siyang tao. Agad na namula si Ren sa tanong na iyon, pero nang ngumiti ng matamis si Arya, tuluyan nang bumigay ang depensa niya. Tinanong siya ni Arya kung gusto ba niya si Vil, kaya mabilis siyang umiling. Gayunpaman, nilinaw ni Ren na hindi pa niya gaanong kilala si Vil para masabing mahal na niya ito. Nadismaya si Arya sa sagot na iyon at nag-isip pa kung paano siya aasarin. Pero biglang nabaligtad ang sitwasyon nang tanungin ni Ren kung paano sila unang nagkakilala ni Ed. Dahil doon, nawala ang lahat ng kumpiyansa ni Arya at namula itong parang isang dalagang nahihiya. Nang makita ni Ren ang napaka-cute nitong reaksyon, lalo pa niya itong inasar. Sakto namang bumalik sina Ed at ang iba mula sa kanilang pangingisda at nadatnan nilang namumula sa hiya si Arya. Agad nitong sinabi kay Ed na matinding pinahiya siya ni Ren, kaya mali ang pagkaintindi ni Ed sa nangyari. Bago pa nito maisip na sugurin si Ren, mabilis niyang ipinaliwanag na tinanong lang niya si Arya tungkol sa una nitong pagkikita kay Ed. Nang marinig iyon, napagtanto ni Ed na simpleng kwento lang pala ang ikinahiya ng kanyang asawa. Pagkatapos, nagpatawag siya ng isang malaking kubo ng tubig na puno ng mga buhay na pusit. Tuwang-tuwa si Ren nang makita iyon at agad niyang inisip ang iba't ibang putahe na maaari niyang lutuin gamit ang mga ito. Nagulat naman ang iba dahil hindi sila karaniwang kumakain ng pusit. Pero dahil sa pambihirang galing ni Ren sa pagluluto, nagpa siya silang magtiwala sa kanyang husay. Maya-maya, inihain na ni Ren ang tanghalian habang sabik na hinihintay ang magiging reaksyon nila sa bago niyang putahe. Sa kasamaang palad, mukhang nadismaya ang iba pang miyembro ng party nang makitang may mga gulay ang kanilang mga plato. Tiniyak ni Ren sa kanila na masarap ang mga gulay, kaya si Arya ang unang sumubok. Pagkatapos ng unang subo, agad siyang nahulog sa sarap ng pagkain, kaya nagsimula na ring kumain ng iba. Hindi nagtagal, pakiramdam nilang lahat ay para silang umakyat sa langit dahil sa napakasarap na eggplant parmesan. Labis din silang humanga sa tomato rice ni Ren at hindi makapaniwalang pwedeng maging ganoon kasarap ang isang simpleng gulay na putahe. Sa huli, ipinaalala ni Ren na naghanda rin siya ng isang meat dish gamit ang sea bass. Matapos ang tanghalian, tinanong ni Arya si Ren kung may mga espesyal ba itong sangkap na gusto para sa mga susunod niyang lulutuin. Iminungkahi ni Ren na mangolekta sila ng iba't ibang shellfish at iba pang isda, kaya naghanda ang lahat para sa isa na namang round ng pangingisda sa tabing dagat. Bigla namang naputol ang masayang mood nila nang may ilang lokal na humingi ng tulong. Nang sundan nila ang mga ito, nakita nila ang isang killer whale na na-stranded sa buhangin. Nagulat si Ren na may mga orca rin pala sa mundong ito, pero ipinaliwanag ni Vil na ang isdang iyon ay tinatawag na prankster. Sa mundong ito, ang mga prankster ay mga pilyong isda na mahilig mang-asar ng mga adventurer sa tabing dagat. Nang mapansin sila ng prankster, lumingon ito at kinausap si Ren gamit ang telepathy. Ipinaliwanag nitong may magandang dahilan kung bakit ito na-stranded sa buhangin. Kanina kasi, sinubukan nitong paglaruan ng ilang adventurer sa pamamagitan ng biglaang pagtalon sa kanila. Pero nakalimutan nitong wala na pala itong daan pabalik sa dagat, kaya nahulog ito sa isang hukay at naipit doon. Napagtanto ni Ren na ang pilyong isdang ito ang mismong naghukay ng sarili nitong libingan. Hindi naman na-offend ang prankster sa sinabi niya. Sa halip, inasar pa nito si Ren at nangakong bibigyan siya ng gantimpala kung matutulungan niya itong makabalik sa dagat.
Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Arya na ang mga prankster ay kilala rin bilang mga tagapagdala ng swerte sa dagat. Kahit mahilig silang mang-asar ng mga adventurer, napakalaki naman ng gantimpalang ibinibigay nila sa sinumang tutulong sa kanila. Siyempre, gusto rin ng lahat ang gantimpala ng prankster, pero wala ni isa sa kanila ang kayang itulak kahit 1 pulgada ang napakalaking balyena. Kaya humingi sila ng tulong kay Vil at sa kanyang party. Ayaw ni Vil na hayaang mamatay ang hayop, kaya pumayag siyang tumulong. Sa kasamaang palad, kahit nagtulungan silang lahat mula sa smorgasbord, hindi pa rin nila naigalaw ang prankster. Habang pinagmamasdan sila, napansin ni Ren kung gaano kainit ang sikat ng araw sa tabing dagat. Napagtanto niyang lalo lang nasasaktan ng orca dahil sa matinding init. Agad niyang tinanong si Ed kung kaya pa nitong gumawa ng isa pang water cube gamit ang magic. Tumango naman ito, kaya hiniling ni Ren na gumawa ito ng water cube sa ibabaw ng prankster para mapalamig ito. Nang magawa ni Ed ang water cube, pumutok ito at bumuhos ang malamig na tubig sa ibabaw ng prankster. Napabuntong hininga ito sa ginhawa, pero kalahati lang ang pasasalamat na ibinigay nito kay Ren matapos siyang iligtas. Napaisip tuloy si Ren kung mas mabuti pa sigurong lutuin na lang ang pasaway na balyenang iyon, at siya mismo ay nagulat sa sariling naisip. Samantala, sumuko na ang mga lalaki sa pagtulak sa prankster dahil halatang pagod na sila. Napaisip si Ren kung kaya bang gumawa ni Ed ng napakalaking water cube para may hatid ang prankster pabalik sa dagat. Pero sinabi ni Ed na kulang ang kanyang mana para makalikha ng ganoon kalaking water cube. Kaya nakaisip si Ren ng panibagong plano, ang gumawa ng isang kanal ng tubig para magkaroon ng daan ang prankster pabalik sa dagat. Tumango si Ed at sinabing kaya niyang hukayin ang mga water channel sa buhangin gamit ang kanyang earth magic. Bigla na lang umalon ng malakas ang tubig sa kanilang harapan. Mula roon, sumulpot ang isang napakalaking pugita at sinubukang atakihin ang prankster gamit ang mahahaba nitong tentacles. Mabuti na lang at agad itong hinaranggan ni Zenon. Matapos pamalya ang unang pag-atake, tuluyan ng lumitaw ang buong katawan ng halimaw. Nakilala ito ni Vil bilang isang baby puripo, isang mabagsik na monster na napakabihirang makita malapit sa baybayin. Nagtaka siya kung bakit napunta ang ganoong halimaw sa tabing dagat. Kaya sinabi ng prankster na malamang ay naakit ito sa napakasarap nitong balat at laman. Nang marinig ang sobrang kapal ng mukhang pahayag na iyon, naisip ni Ren na baka nararapat lang talagang malunod ang mayabang na isdang ito. Samantala, naghanda na sina Vil at ang iba pang miyembro ng party para lumaban at protektahan ang lahat. Ginamit ni Ren ang kanyang survival in the New World skill para suriin ang puripo, at agad nitong ipinakita ang kahinaan ng halimaw sa pagitan ng mga mata nito. Ipinakita rin ng skill na ang malambot na karne ng pugita ay pwedeng gawing napakasarap na seafood dish. Mabilis na sinabi ni Ren kay Vil ang tungkol sa mahinang bahaging iyon. Para lalo pa itong maengganyo, nangako rin siyang ipagluluto sila ng masarap na puripo seafood gamit ang karne ng halimaw. Nang marinig iyon, lalo pang lumakas ang loob ni Vil at ng iba. Samantala, ang mga lokal sa likuran nila ay nagsimula ng maghukay ng mga kanal sa buhangin. Umakyat naman si Ren sa ibabaw ng prankster para patuloy itong mapalamig, pero inasar lang siya ng balyena sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Habang nangyayari iyon, iniisip ni Zenon at ng iba kung makakain nga ba ang mukhang nakakadiring halimaw na pugita. Sa huli, nagpasya silang magtiwala sa husga ni Ren. Ginapos ni Arya ang halimaw gamit ang kanyang spider webs at lumikha ng pagkakataon para kay Vil. Habang iniisip ang masarap na putaheng naghihintay sa kanya, naghanda si Vil na ibigay ang huling atake. Samantala, sa likuran niya, walang tigil na nagtatrabaho si Ren at ang mga lokal para maibalik ang prankster sa dagat. Nang makita ng prankster na pinaghihirapan siya ng lahat, inisip nitong isa siyang sikat na celebrity. Agad namang binasag ni Ren ang ilusyon nito at sinabing ang gusto lang talaga nila ay ang gantimpalang ibibigay nito. Pero ipinagpatuloy pa rin ng prankster ang pagyayabang sa sarili kaya binyanta nito ni Ren na hihiwin na lang niya ito at gagawing fish fillets. Matapos ang matinding paghuhukay, sa wakas ay nakagawa rin ng mga lokal ng kanal papunta sa dagat. Sama-sama nilang itinulak ang prankster hanggang sa tuluyan itong makadulas pabalik sa tubig. Habang masayang tumatalon ang prankster pabalik sa dagat, ibinigay naman ni Vil ang huling suntok sa naipit na puripo at tuluyan itong pinatay. Bago tuluyang umalis, nagpasalamat ang prankster sa lahat ng tumulong sa kanya. Bilang gantimpala, malakas nitong hinampas ang tubig gamit ang napakalaki nitong katawan, dahilan para tumilapon sa dalampasigan ang napakaraming hipon, alimango, at iba't ibang uri ng seafood. Tuwang-tuwa ang lahat at agad nilang pinulot ang sariwang mga huli.
Ngunit para kay Ren, isang espesyal na pendant ang ibinigay ng prankster bilang gantimpala sa lahat ng personal niyang pagsisikap. Matapos siyang batiin ng swerte sa bago niyang buhay sa mundong ito, tuluyan na itong naglaho sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, ipinakita ng lahat kay Ren ang napakarami nilang nakuhang seafood. Dinala rin ni Vil ang karne ng puripo na nakuha nila matapos ang laban. Nang makita ni Ren ang napakaraming alimango, hipon, at shellfish, naisip niyang sapat na iyon para sa isang napakalaking seafood barbecue celebration. Maya-maya, naghanda siya ng iba't ibang putahe gamit ang lahat ng sariwang seafood. Nang yayain na niya ang lahat na kumain, sandali silang pinigilan ni Vil. Itinuro niyang ang tagumpay ng araw na iyon ay dahil kay Ren, sa mabilis nitong pag-iisip at sa kanyang survival in the New World skill. Kahit unang beses pa lang nitong sumama sa isang quest, napakalaki na agad ng naging ambag nito sa kanilang tagumpay. Isa-isang nagpasalamat ang bawat miyembro ng party kay Ren at sinabi nilang sabik na silang makasama siya sa marami pang susunod na quest. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang kumain ng seafood habang nasa sabik sa iba pang kakaibang putahe na ihahanda ni Ren. Habang masayang nagdiriwang ang party, biglang bumukas ang isang kuweba sa kalapit na lugar. Sa loob nito, dahan-daang iminulat ng isang kakaibang halimaw na kahawig ng malaking pusa ang mga mata nito, handang maghasik ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Matapos ang kanilang seafood barbecue, bumalik ang buong party sa kanilang tahanan upang magpahinga. Kinabukasan, nakangiting tumingin si Ren sa labas ng bintana habang sabik na maranasan pa ang mga bagong saya sa mundong ito. Sa likuran niya, nagtipon na sina Vil at ang iba para sa kanilang araw-araw na pagpupulong. Sa kasamaang palad, sobrang pagod pa rin si Arya mula kagabi kaya natutulog pa rin ito habang nakasandal sa kandangga ni Ed. Para gisingin siya, mapang-asar na tinanong ni Ed kung gusto ba niyang palampasin ang napakasarap na almusal ni Ren. Nang marinig ang posibilidad na hindi makatikim ng malalangit na pagkain, biglang nabuhayan ng lakas ang pagod na katawan ni Arya at diretso itong napaupo. Kahit kagabi lang ay halos hindi na sila makatayo sa kabusugan matapos magpakabusog sa napakasarap na seafood ni Ren. Wala ni isa sa kanila ang gustong makaligtaan kahit isang pagkain na inihahanda niya. Nang marinig iyon, napangiti si Ren at masayang nag-alok na ipaghanda sila ng masarap na almusal bago sila umalis. Ipinaliwanag ni Vil na pagkatapos nilang mag-almusal, pupunta siya sa Adventurers Guild para ibigay ang impormasyong nalaman nila sa kanilang pagsisiyasat sa tabing dagat. Bigla na lang sumugod si Sheila sa kanilang bahay na halatang panat na panet. Karaniwan ay hindi siya gagawa ng ganoon katapang na bagay, kaya agad naisip ng lahat na may seryosong nangyari. Ipinaliwanag ni Sheila na kasalukuyang nasa emergency ang kanilang bayan. Nagulat ang lahat at mabilis na sumunod sa kanya papunta sa Adventurers Guild. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Tori sa party na bigla na lang may lumitaw na dungeon malapit sa lungsod nang walang anumang dahilan. Sinabi niyang wala namang kahit anong pagbabago sa daloy ng mana sa lugar bago lumitaw ang dungeon, kaya maaaring napakalaking panganib nito. Nalito si Ren dahil akala niya ay normal lang na bigla-bigla na lang lumilitaw ang mga dungeon sa mundo. Para alisin ang kanyang pagkalito, ipinaliwanag ni Sheila na hindi naman talaga imposibleng biglang lumitaw ang isang dungeon. Pero sa tuwing may bagong dungeon na mabubuo, palaging may mga senyales muna bago ito tuluyang lumitaw. Minsan, nabubuo ang isang dungeon sa lugar kung saan may malaking trahedyang nangyari, bunga ng matinding hinanakit ng mga taong namatay roon. Sa ibang pagkakataon naman, kapag natural na lumilitaw ang isang dungeon, nagkakaroon muna ng pagbabago sa daloy ng mana sa paligid bago ito magbukas. Ngunit ang bagong dungeon na ito ay walang ipinakitang kahit kititing na pagbabago sa mana. Dahil sa sobrang kakaiba nito, posible ring hindi sumunod sa karaniwang batas ng mga dungeon ang mga monster sa loob nito. Kapag nangyari iyon, maaaring salakayin ng mga monster ang buong lungsod ng Elridge. Dahil dito, abalang-abala ang lahat ng senior adventurer at staff ng Elridge Adventurers Guild sa paghahanda para sa posibleng panganib. Idinagdag ni Sheila na lihim pa sa publiko ang emergency na ito, pero kailangan nila itong maresolba ng hindi nalalaman ng mga mamamayan. Kaya nais ni Tori na ang party ni Vil ang magsiyasat sa dungeon dahil lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan nilang mabuhay sa isang hindi kilalang kapaligiran. Pagkarinig nito, naalala ni Vil ang lahat ng kakaibang pangyayaring naranasan nila kamakailan, tulad ng fire bear na lumitaw sa maling lugar at ang baby puripo na hindi naman dapat makita malapit sa baybayin. Dahil iniisip niyang magkakaugnay ang lahat ng iyon at ang bagong dungeon, pumayag siyang tanggapin ang misyon. Nagpasalamat sina Toray at Sheila sa kanyang desisyon. Pagkatapos, humarap si Vil kay Ren para ihanda siya sa paglalakbay.
Ipinaliwanag niyang maaaring matagalan sila sa loob ng dungeon, kaya kailangan niyang mag-imbak ng maraming pagkain at iba pang mahahalagang gamit bago sila umalis. Sinunod ni Ren ang payo at tumayo para mamili ng mga kailangan. Bigla namang sumama si Sheila at sinabing tutulungan niya si Ren na makahanap ng pinakamagagandang bilihin sa bayan. Pero ang totoo, gusto lang niyang makapagpahinga sandali mula sa tambak na papeles sa guild. Sinigawan siya ni Tori na bumalik, pero mabilis niyang hinayla si Ren at sabay silang tumakbo palayo. Matapos mamili, nakipagkita si Ren kina Ed at Arya sa tarangkahan ng lungsod habang hinihintay si Neville at Zinnen. Napansin ni Arya na bagay kay Ren ang bago nitong kasuotan, kaya napangiti siya at sinabing si Sheila ang tumulong sa kanyang pumili nito. Sinabi rin niyang naihanda na niya ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit sa kampi. Bigla namang may kumislap sa noo ni Arya, nagulat si Ren at inakalang may suot itong makinang na alahas. Pero ipinaliwanag ni Arya na ang kumikislap ay ang kanyang ikatlong mata. Inalis niya ang buhok na tumatakip dito at ipinakita ang kakaibang ruby-shaped na mata sa gitna ng kanyang noo. Bagamat hindi ito nakakatulong sa normal na paningin, kaya nitong maramdaman ang napakaliit na pagbabago sa paligid. Eksaktong sandaling iyon, sinabi ni Arya na ipinaalam ng kanyang ikatlong mata na papalapit na si Neville at Zinnen mula sa likuran niya. Pagkarinig nito, tumingin si Ren sa likuran ni Arya. At gaya nga ng sinabi nito, nakita niyang papalapit ang dalawa sa kanilang grupo. Nang makumpleto na ang lahat ng miyembro, sabay-sabay silang lumabas ng tarangkahan ng lungsod. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga bagong kasama, hindi maiwasan ni Ren na maramdaman ang mabigat na responsibilidad na dala ng ipinagkatiwalang misyon ng guild. Kahit nakasama na si Ren sa isang quest kasama ang kanyang party, mas kahawig lang iyon ng isang fishing trip kaysa sa isang seryosong misyon. Pero ngayon, kinakabahan na siya dahil papasok na sila sa isang lugar na wala pang nakakapagsiyasat. Napansin ni Vil ang kanyang pag-aalala kaya marahan siyang pinakalma at sinabing magiging maingat silang lahat upang maiwasan ang anumang panganib hanggat maaari. Dahil sa magiliw nitong mga salita, gaman ang loob ni Ren. Pagkatapos, ihahanda na sana niyang ilabas si Campi, pero ipinaliwanag ni Vil na kailangan nilang maglakad sa misyong ito. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan naiulat na lumitaw ang dungeon. Nang makita ni Ren kung gaano ito kalapit sa lungsod, napagtanto niyang napakalapit nga ng dungeon sa Elridge. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Tori. Sa unang tingin ay parang wala namang anumang kakaiba sa lugar. Ngunit ipinaliwanag na tinakpan ng Adventurers Guild ang pasukan gamit ang isang illusion spell upang hindi ito matuklasan ng mga ordinaryong mamamayan. Para alisin ang illusion, lumapit si Zinnen at gumamit ng kakaibang magic na naglantad sa tunay na pasukan ng dungeon. Bago pa man sila pumasok, naunang kumilos si Arya at ginamit ang kanyang spider webs para siyasatin ang paligid ng dungeon. Habang humahaba ang mga sapot mula sa kanyang mga kamay, mabilis nitong sinuyod ang kailaliman at ginawa ang mapa ng buong lugar. Sinabi ni Arya na malapad ang pangunahing daanan ng dungeon kaya mas madali nila itong masisiyasat. Sa ngayon, wala pa siyang nararamdamang anumang monster sa loob kaya ligtas muna silang makakapasok. Inayos ni Vil ang kanilang porma sayon, kung saan sina Vil at Arya ang nasa unahan. Bilang porter, pumwesto naman si Ren sa likuran ni Ed at Zinnen. Dahil wala siyang kakayahang lumaban, nakaramdam siya ng guilt at inisip na baka pabigat lang siya sa grupo. Pero agad siyang pinakalma ng lahat at ipinaalala na napakahalaga ng kanyang mga kakayahan bilang porter sa party, kaya wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na pabigat siya. Dahil sa kanilang mga papuri at pag-aliw, muli na namang gamaan ang pakiramdam ni Ren. Hindi nagtagal, sabay-sabay na silang pumasok sa dungeon. Pagkalakad nila ng kaunti, biglang hinaranggan ni Vil si Ren upang hindi na ito umabante. Agad na naghanda sa labanan ang buong party nang maramdaman nilang may presensyang nagtatago sa unahan. Naisip ni Zinnen na isa itong flower lizard, kaya ipinaliwanag ni Vil kay Ren na isa itong monster na nagbabalat kayong bulaklak para makapambiktima. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanilang harapan ang nakakatakot na butiking halimaw. Dahil sa takot, agad itong sinuri ni Ren gamit ang kanyang survival in the new world skill. Kahit sinabi ng skill na pwedeng kainin ang karne nito, napaisip siya kung may gugustuhin nga bang kumain ng malansa at malagkit na karne nito. Lumapit si Ed upang siya na ang humarap sa halimaw. Bigla itong tumalon papunta sa kanya sa napakabilis na bilis. Napapikit si Ren sa takot, pero madali lang itong ikinulong ni Ed gamit ang isang cage spell bago tuluyang sinunog hanggang maging abo. Matapos talunin ng kawawang halimaw, lumingon si Ed kay Ren at nagyabang na parang napakadali lang ng kanyang ginawa. Pagkatapos,
Pinulot ni Vil ang karne na naiwan ng flower lizard at iniabot iyon kay Ren. Nagpasya siyang itabi muna ito dahil wala pa siyang balak lutuin ang kakaibang karne. Bigla namang nagbigay ng yellow alert ang kanyang survival in the new world skill. Sa isang iglap, isang munting kuting ang nahulog mismo sa kanyang kandanggan. Saglit na natulala si Ren at hindi alam kung ano ang gagawin sa napaka-cute na nilalang na iyon. Mabilis siyang binalaan ni Vil na lumayo rito dahil isa itong mapanganib na monster. Pero sa halip na umatake, napakaamo ng kuting kay Ren. Ipinaliwanag ni Ed at ng iba na isa itong winged lynx kitten. Nagulat si Ren dahil sa murang edad nito ay ganoon na pala ito kalaki. Habang kinukuskus ng kuting ang ulo nito sa kanya, hirap na hirap siyang paniwala ang isa itong nakakatakot na monster. Maya-maya, nagsimulang umangiyaw ang winged lynx na parang humihingi ng pagkain, kaya naisip ni Ren na gutom ito. Ang pinakamalapit na pagkain na mayroon siya ay ang karne ng flower lizard, kaya iyon ang ibinigay niya rito. Masaya namang kinain ng winged lynx ang malagkit na karne nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Medyo nag-aalala si Ren na baka hindi masarap ang karne, pero gaman ang loob niya nang makitang walang pakialam ang winged lynx sa lasa nito. Habang payapang kumakain ng kuting, biglang nagkulay asul ang alerto ng kanyang survival in the new world skill sa halip na dilaw. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtanong si Arya kung ano ang gagawin nila sa ligaw na kuting. Kaya binuhat muna ito ni Ren, dahil napakaamo nito, nagpasya siyang alagaan na lang ito bilang alagang hayop. Ang malambot nitong balahibo ay nagpapaalala kay Ren ng dati niyang alagang pusa sa Earth na ang pangalan ay Jiminitsu. Kaya iyon din ang ipinangalan niya rito. Pagkarinig sa pangalang iyon, biglang nagtanong ang kuting kung iyon na ba talaga ang magiging pangalan nito. Tumango si Ren sa una, pero agad siyang natigilan nang mapagtantong nagsalita pala sa kanya ang munting winged lynx. Nakapagtataka, dahil wala ni isa sa iba ang nakakarinig sa sinasabi ng kuting. Nagtaka si Ren kung ano ang nangyayari, kaya sinuri itong mabuti ni Zinnen. Matapos itong obserbahan, napagtanto niyang isa na itong named monster. Nang marinig iyon, naisip ni Vil na hindi sinasadyang naging named monster ang winged lynx ng pangalanan nito ni Ren na Jiminitsu. Dahil siya ang nagbigay rito ng pangalan, automatiko na rin siyang naging master nito. Dahil sa ugnayang iyon, si Ren lang ang nakakarinig sa iniisip ng kuting habang ang iba ay hindi. Dahil dito, napatanong si Ren kung normal lang bang basta-basta magpaamo ng mga mababait na monster. Inamin ni Vil na hindi ito karaniwang nangyayari, kaya lalo pang nag-alala si Ren at inisip na baka may nagawa siyang mali. Akala niya ay nagdudulot na naman siya ng problema sa party, kaya paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa lahat. Napangiti si Zinnen at sinabing kahanga-hanga ang makapagpaamo ng isang napakalakas na monster habang bata pa ito. Sumang-ayon din sina Ed at Arya, pero hindi pa rin maalis sa isip ni Ren na baka pabigat siya sa grupo. Nang makita ni Vil kung gaano siya nag-aalala, agad niya itong pinakalma at sinabing wala silang magiging problema. Nangako pa siyang pagkatapos ng kanilang misyon ay ipaparehistro niya si Ren sa Adventurers Guild bilang isang opisyal na monster tamer. Ang totoo, wala rin naman sa kanila ang gustong iwan ng napaka-cute na winged lynx, kaya masaya silang isama ito sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang paggalugad hanggang sa makarating sa isang sangandaan. Sinuri ni Arya ang 200 gamit ang kanyang spider webs at napag-alamang mas ligtas ang nasa kanan. Sinundan nila ang kanang daan hanggang sa makarating sila sa isang napakalawak na silid na may napakataas na kisame. Sa loob nito, tuwang-tuwang gustong lumipad ni Jiminitsu papunta sa kisame, kaya agad siyang pinigilan ni Ren. Bigla namang nagbigay ng pulang alerto ang kanyang survival in the new world skill. Wala namang makita si Vil na anumang panganib, kaya itinuro ni Ren ang nasa unahan nila. Napangiti si Arya dahil alam na agad niya ang nasa harap gamit ang kanyang ikatlong mata. Ipinaliwanag niyang isa iyong floor trap at ginamit ang kanyang spider webs upang ilantad ang napakalaking hukay na nakatago sa sahig. Sa harap mismo ni Ren, tinakpan ni Arya ang hukay gamit ang kanyang magic para hindi na ito maging banta. Nagtaka si Vil kung paano agad nalaman ni Ren ang tungkol sa bitag, kaya sinabi niyang dahil iyon sa kanyang survival in the new world skill, kahit na na-disarm na nila ang trap. Bigla namang tumalon si Jiminitsu mula sa mga bisig ni Ren at nagsimulang sumitsit sa isang bagay na nasa unahan nila. Nang makita iyon, agad sinabi ni Vil kay Ren na pumasok sa camper kasama ang kuting. Mabilis siyang tumakbo papunta sa campi at ligtas na pumasok sa loob. Samantala, gumamit si Zina ng Veil Magic upang protektahan ang buong party laban sa paparating na kalaban. Mula sa loob ng van, hindi maiwasang mag-alala ni Ren dahil napakaseryoso ng reaksyon ng lahat.
Mahigpit siyang binalaan ni Vil na huwag lalabas ng kampi hanggat hindi nila natatalo ang halimaw, kaya lalo lang siyang kinabahan. Habang nakatingin silang lahat sa unahan, isang cockatrice ang dahan-daang lumapit sa kanila. Isa itong napakalaking halimaw na kahawig ng manok at kayang magpakawala ng nakal-alasong gas mula sa ulong ahas na nasa buntot nito. Nang makita ni Jimenitsu ang ahas sa buntot ng cockatrice, napasigaw ito sa takot at mabilis na umurong. Habang papalapit ang halimaw, nagpakawala ito ng makapal na ulap ng lason patungo sa party. Sa una ay labis na nag-alala si Ren para sa kanyang mga kasama, pero madaling naharang ng Veil Magic ang nakamamatay na miasma. Nang mawala ang lason nito, ang nakakatakot na cockatrice ay naging isa na lang napakalaking manok. Para tapusin ang laban, humakbang si Arya at ginamit ang kanyang spider webs. Pinakawalan niya ang mga sapot bilang mananipis na paalang na hibla at madaling hiniwa ang buhay na cockatrice na para lang itong malambot na gulay. Sa sobrang paghanga ni Ren sa ipinakitang galing ni Arya, halos hindi na siya makapagsalita. Maya-maya, tinanong ni Jimenitsu kung patay na ba ang cockatrice dahil sobrang natakot siya sa ulong ahas na nasa buntot nito. Kahit kitang-kita ang takot nito kanina, nagpanggap pa rin itong hindi natakot. Pero nang mabanggit ulit ni Ren ang ahas, napaluhan na naman ito sa sobrang takot. Dahil nainis sa pang-aasar ni Ren, sinubukan siyang kagatin ni Jimenitsu, pero mabilis niya itong nasalo at lalo pa itong inasar. Ilang sandali pa, pumasok si Vil sa loob ng kampi, iniabot niya kay Ren ang karne ng cockatrice na naiwan matapos talunin ng halimaw. Nang makita ang dekalidad na karne ng manok, halos hindi mapigilan ni Ren ang kanyang kasobikan. Kahit naghanda na siya ng pagkain para sa kanilang paglalakbay, nagpa siya pa rin siyang gumawa ng espesyal na putahe gamit ang karne ng cockatrice bilang selebrasyon. Para ihanda ito, humingi siya ng tulong kay Vil, agad naman itong pumayag at tinulungan siyang magbalat ng mga itlog para sa tartar sauce. Nang may handa ang mga itlog, nilagyan ni Ren ng mayonnaise at iba't ibang pampalasa ang timpla hanggang sa mabuo ang sarsa. Pagkatapos, pinatikim niya ito kay Vil, isang tikim pa lang, napaluhod na si Vil sa harap niya at napaisip kung isa ba siyang masamang henyo sa pagluluto. Napatawa si Ren at sinabayan ng biro nito, kunwari ay isa siyang kontrabidang kayang pumatay ng tao gamit ang sobrang sarap na pagkain. Maya-maya, bumalik na rin sa kampi ang iba pang miyembro ng party. Habang nagpapahinga, pinag-usapan ni Zenon at Ed na kahit maraming monster sa dungeon, tila mas mahihina ang mga ito kaysa sa karaniwan. Ipinaalala nito sa kanila ang Fire Bear at ang Baby Puripo na masyado ring madaling natalo. Dahil dito, nakumpirma nilang may kaugnayan ng misteryosong dungeon sa mga kakaibang pangyayaring iyon. Habang pinakikinggan sila ni Ren, nalungkot siya dahil sa halip na magdiwang matapos ang isang tagumpay, puro pag-aalala pa rin ang iniisip ng lahat. Biglang tumunog ang rice cooker, kaya naalala niyang kailangan na niyang ihanda ang natitirang pagkain. Nang marinig ang salitang pagkain, agad ding naging excited si Jimenitsu, kaya nangako si Ren na bibigyan din siya ng party. Pagkatapos, ipinrito niya ang karne ng cockatrice at inihain ito kasama ng mga gulay at tartar sauce para sa lahat. Nang matikman nila ang manok na may sarsa, pare-pareho silang nagkaroon ng kaparehong reaksyon ni Vil kanina. Sa isip nilang lahat, siguradong isang ang masamang henyo si Ren para makagawa ng ganoon kasarap na pagkain. Bukod sa napakasarap na tartar sauce, nagustuhan din nila ang mga gulay dahil nililinis nito ang kanilang panlasa at mas lalo nilang nalalasahan ang sarap ng manok sa bawat subo. Kahit si Jimenitsu ay masayang kumain ng mga gulay matapos ubusin ang kanyang karne. Nang makita iyon, naengganyo rin si Arya na subukan ang kanyang mga gulay. Pagkatapos ng isang subo, nagulat siya sa gun at kasariwa ang dulot ng mga ito. Pinuri pa siya ni Jimenitsu at sinabing mabait na bata siya dahil kumakain siya ng gulay, dahilan para matawa at magbiro ang buong party. Pagkatapos nilang kumain, ipinagpatuloy nila ang paggalugad sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kakaibang kuweba na bumukas papunta sa isang napakalawak at maaraw na damuhan. Labis na namangha si Ren sa tanawin, pero ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na ang mga dungeon ay mga espesyal na lugar na hiwalay sa totoong mundo, kaya normal lang na magkaroon ng ganap na kakaibang kapaligiran sa loob nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwalang ilang minuto lang ang lumipas mula sa madilim na kuweba ay nasa isang maliwanag na damuhan na sila. Sa sandaling iyon, nakatago si Ren sa loob ng kampi habang nakatanaw ang buong grupo sa isang mabangis na ligaw na baka mula sa likod ng bulletproof windows ng van. Kunwari ay matapang si Jimenitsu, pero mahigpit siyang pinigilan ni Ren para hindi ito makalabas. Samantala, isang atake lang ang kailangan ni Vil upang mapatay ang ligaw na baka.
Dinala niya ang karne nito sa loob ng kampi, at agad namang sinimulan ni Ren ang paghahanda nito para sa kanilang tanghalian. Nagtanong si Jimenitsu kung para ba sa kanya ang karne, pero ipinaalala ni Ren na paghahatian iyon ng buong party. Sa hindi malamang dahilan, ang Wild Ox ay naghulog ng perpektong aged na karne, kaya hindi na kailangang katayin pa iyon ni Ren. Nang marinig iyon, sinabi ni Zenon na kaya niyang katayin ang karne kung kailangan niya ng tulong. Nagtaka si Ren kung paano ito natutong magkatay ng maayos. Ipinaalala ni Zenon na isa siyang forest elf, kaya bahagi ng kanyang tungkulin ang matutong mangaso at maghanda ng karne mula sa mga mababangis na hayop. Naunawaan iyon ni Ren, pero napaisip siya kung bakit hindi na lang ito marunong magluto matapos gawin ang lahat ng prosesong iyon. Napangiti si Vil at sinabing minsan ay nakagawa si Zenon ng isang steak na sabay na sunog at hilaw. Naiinis na sumagot si Zenon na minsan ding nagawa ni Vil ang kaparehong kapalpakan, habang si Jimenitsu naman ay naniniwalang ayos lang kumain ng hilaw na karne. Ipinaalala ni Ren sa kuting na hindi tulad nito, hindi ligtas para sa mga tao ang pagkain ng hilaw na karne. Casual namang sinabi ni Vil na dati ay pinuputol lang nila ang sunog na bahagi at kinakain pa rin ang natitirang hilaw na karne. Halos mapahawak sa ulo si Ren sa sobrang gulat at agad silang pinangaralan tungkol sa panganib ng pagkain ng hilaw na karne, saka mahigpit na sinabing huwag na nila itong uulitin. Napatawa sina Vil at Zenon dahil alam nilang hindi na nila kailangang kumain na parang mga ligaw na hayop ngayong kasama na nila si Ren. Maya-maya, bumalik sina Arya at Ed mula sa kanilang pangangaso sa loob ng dungeon habang may daladalang mga sako ng karne. Nang ailapag nila ang mga ito sa mesa, agad na sininghat ni Jimenitsu ang karne. Mabuti na lang at mabilis siyang napigilan ni Arya bago pa siya makakagat. Nagtaka si Ren kung paano sila nakakuha ng ganoon karaming karne sa napakaikling oras. Masayang ipinaliwanag ni Ed na napakahihina ng lahat ng monster na nakalaban nila. Kung hindi ganoon ang nangyari, imposible sanang makapangaso sila ng ganoon karami. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maalis ang pag-aalala ng buong party kung bakit tila humihina ang mga monster sa dungeon. Dahil wala silang ibang mapagpipilian, ipinagpatuloy nila ang pagdalugad para mahanap ang dahilan. Makalipas ang mahabang paglalakad sa malawak na damuhan, namangha si Ren sa laki nito. Kahit matagal na silang naglalakad, parang wala pa rin itong katapusan. Biglang sinabi ni Arya na posibleng mas maliit ang dungeon kaysa sa nakikita nila. Nalito si Ren, kaya ipinaliwanag nitong maaaring nasa loob sila ng isang illusion at spatial trap. Gumawa ang master ng dungeon ng isang illusion trap na nagpapakita sa kanila ng maling kapaligiran. Kasabay nito, gumagamit din ito ng spatial magic na dahilan para paikot-ikot lang silang bumalik sa parehong lugar nang hindi nila namamalayan. Nang marinig iyon, nagtanong si Ren kung may paraan ba para makalabas sa bitag. Ipinaliwanag ni Vil na madali lang silang makakaalis dahil sa matalas na pandaman ni Arya, pero kung mga baguhang adventurer ang naroon, malamang ay hindi nila iyon mapapansin. Pagkatapos, tinanong ni Zenon si Arya kung kaya nitong matukoy ang mga sentro ng magic ng illusion spell. Gamit ang kanyang ruby eye, natukoy ni Arya ang ilang magic hotspots at pinangunahan ang grupo papunta sa isa sa mga iyon. Habang papalapit sila sa hotspot, binalaan ni Vil si Ren na ihanda ang kampi kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Bigla namang tumalon si Jimenitsu sa kanyang mga bisig para maging ligtas. Dahil dito, napatras si Ren at hindi sinasadyang naapakan ng isang nakatagong trap sa sahig. Sinubukan niyang umatras, pero naharang siya ng isang magic barrier. Ilang sandali lang, napalibutan ng buong party ng mga mapanganib na robot. Isa sa mga robot ang agad sumugod kay Ren, pero mabilis siyang nakaiwas at tumakbo papasok sa kampi. Pagpasok sa loob, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Samantala, nagnitngit sa galit si Vil at ang iba matapos maglakas loob ang mga bakal na robot na atakihin ang pinakamamahal nilang chef. Habang pinapanood iyon ni Ren mula sa loob ng kampi, sinabi ni Zenon kay Vil na puntiryahin ang mga kasukasuan ng puting robot. Pagkatapos, inutusan niya sina Arya at Ed na igapos ang pulang robot gamit ang spider webs at magic. Matapos pag-usapan ng kanilang plano, sabay-sabay silang kumilos. Mabilis na sumugod si Vil at pinaghati ang puting robot gamit ang kanyang espada, habang binalot naman ni Arya ng makapal na kakon ng sutla ang pulang robot. Pagkatapos, pinakawalan ni Ed ang napakalakas na lightning magic na tuluyang sumunog sa naipit na robot. Samantala, tahimik na nakatayo si Zenon sa likuran habang naglalabas ng nakakatakot na aura at patuloy na sinusuportahan ang buong party gamit ang kanyang buff spells. Sa wakas, matapos matalo ang mga robot, agad na tumakbo ang buong party para tingnan ang kalagayan ni Ren.
Kahit paulit-ulit niyang sinabing ayos lang siya, halatang nakukonsensya ang lahat dahil nalagi siya sa panganib habang kasama nila. Nang makita ni Ren ang lungkot sa kanilang mga mukha, napaisip siya kung paano sila mapapasaya. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya at nagpas siyang ipagluto sila ng masarap na tanghalian gamit ang karne na nakuha nila kanina. Pagkarinig pa lang sa salitang pagkain, biglang gumana ang mood ng lahat. Napangiti si Ren dahil gumana ang kanyang plano. Maya-maya, inihain niya ang isang napakasaganang handaan ng T-bone steaks at roast beef mula sa Wild Ox. Nang makita ng lahat ang makatas at mamantikang karne sa kanilang harapan, halos sabay-sabay silang sumugod para kumain. Kahit luto na ang malambot na karne, napanatili pa rin ni Ren ang katas nito dahil sa husay ng kanyang pagluluto. Para sa mga simpleng adventurer tulad ni Vil, ang ganoong teknik ay halos wala nang pinagkaiba sa tunay na magic. Samantala, sobrang nasarapan si Arya kaya tuloy-tuloy lang itong kumain nang hindi man lang humihinto para huminga. Dahil dito, inasar siya ng lahat kaya namula siya sa hiya. Pagkatapos, taos-puso niyang pinasalamatan si Ren sa napakasarap na pagkain at muli niyang ipinahayag ang walang hanggan niyang pagmamahal dito. Dahil masayang-masaya sa pagpapahalaga ng lahat, ngumiti si Ren at tahimik na nilasap ang sarili niyang pagkain. Matapos ang tanghalian, muli silang nagpatuloy sa pagwasak ng natitirang mga magic hotspots. Makalipas ang ilang oras, isa na lang ang natitira. Nang wasakin ni Vil ang pangalawa sa huling hotspot, biglang nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid nila. Nagulat si Ren sa nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Ed na nagsisimula ng bumagsak ang illusion formation dahil nawawala na ang mga pinanggagalingan ng kapangyarihan nito. Pagkatapos, muling pinangunahan ni Arya ang grupo patungo sa huling magic hotspot. Habang naglalakad, inantok si Jimei Nitso at komportableng natulog sa mga bisig ni Ren. Samantala, napatanong si Ed kung gaano pa katagal bago nila marating ang huling hotspot. Sinabi ni Arya na aabutin sila ng halos 1 oras na paglalakad, pero alam nilang mas tatagal pa iyon dahil marami silang posibleng madaan ng teleportation traps. Nang maisip iyon, nakaramdam na rin ng pagod si Ren. Napansin niyon ng buong party kaya agad nila siyang pinalakas ang loob. Tiniyak ni Arya na tama ang direksyong tinatahak nila, habang sinabi naman ni Ed na malamang ay wala na silang magiging problema sa daraanan. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin sila ni Vil na manatiling alerto sa anumang bitag o monster na maaaring lumitaw. Nang marinig ni Ren ang pag-aalala ng lahat para sa kanya, bahagya siyang nakonsensya dahil pakiramdam niya ay naabala pa niya sila. Kaya sa isip niya, babawi siya sa pamamagitan ng pagluluto ng mas masasarap pang pagkain para sa kanilang lahat. Bigla na lang silang inambos ng isang grupo ng goblin. Agad na umatras si Ren papasok sa kampi habang nagsisigawan ng mga goblin upang subukang patigilin ang party. Ngunit dahil sa proteksyon ng kanilang magic, walang naging epekto ang nakabibinging sigaw ng mga goblin, at sa isang mabilis na pag-atake lang ay nalipol nilang lahat ang mga ito. Nang tuluyan ng mamatay ang huling goblin, lumitaw sa harap ni Vil ang pinakahuling magic hotspot. Kaagad niya itong winasak, at sa isang iglap ay naglaho ang malawak na maaraw na damuhan habang bumalik silang lahat sa malamig at madilim na kuweba. Habang pinagmamasdan ang napakalaking kuweba sa kanilang paligid, napaisip si Zinen at ang iba kung gaano kalayo silang pinalakad ng illusion formation nang hindi nila namamalayan. Maya-maya, napansin ni Arya ang isang sinaunang hagdan ng pababa na nakatago sa lupa. Nagtaka si Ren kung saan kaya haantong ang nakakatakot na hagdan ng iyon. Sinabi ni Vil na kahit sa dami ng kanyang karanasan, hindi rin niya manghuhulaan kung ano ang naghihintay sa susunod na silid. Nagtaka naman si Ed kung bakit napakaraming bitag ang inilagay sa dungeon na ito. Napansin ni Zinen na kahit punong-puno ng mga trap ang dungeon, napakahihina naman ng mga monster sa loob nito. Dahil dito, naisip niyang parang hindi naman talaga layunin ng dungeon master na patayin sila. Biglang bumahing ng malakas si Jimei Nitso, nagulat ang lahat, at doon lang nila napansin ang malamig na hanging malakas na umiihip mula sa kailaliman ng hagdan. Mahigpit silang pinaalalahanan ni Vil na mag-ingat habang bumababa sila. Sa dulo ng hagdang pababa, lumabas ang buong party sa isang napakalawak na tundra. Habang pinoproseso pa nilang lahat ang matinding lamig, itinuro ni Arya ang isang napakalaking templo sa malayo. Nagtanong si Vil kung doon ba sila dapat magsimula, pero biglang nagsimulang manginig si Jimei Nitso sa sobrang lamig. Nagtaka si Ren kung bakit nilalamig ang kuting gayong mainit naman ang pakiramdam nito habang yakap niya. Ipinaliwanag ni Vil na dahil sa malaking pagkakaiba ng temperatura, mas lalo nitong nararamdaman ang lamig. Maya-maya, biglang napaluhod si Arya, nang makitang nanginginig ito sa ginaw, mabilis siyang isinama ni Ren sa loob ng kampi.
Binalot niya si Arya ng makapal na kumot, pero hindi pa rin iyon sapat para mapainit ang katawan nito. Nag-aalala, hinawakan ni Ren ang kamay ni Arya upang tingnan ang kondisyon nito. Pagkahawak pa lang niya, naramdaman niyang halos nagyayelo na ang mga daliri nito. Kaya marahan niyang minasahe ang kamay ni Arya gamit ang mga teknik ng acupuncture. Unti-unting gaman ang pakiramdam ni Arya sa kanyang pag-aalaga. Nagpasalamat si Ed kay Ren, alam niyang mahina talaga si Arya sa lamig, pero ngayon lang niya ito nakitang umabot sa ganoong kalala ang kondisyon. Kahit papaano ay gaman ang loob niya nang makitang inaalagaan ito ni Ren. Gayunpaman, hindi pa rin kampante si Ren sa kalagayan ni Arya. Dahil sa kaalaman niya mula sa dati niyang buhay, alam niyang karaniwang sensitibo sa malamig na temperatura ang mga insekto. Kaya naisip niyang baka ang bloodline ni Arya bilang spider race ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang epekto ng lamig sa kanya. Bigla siyang nakaisip ng paraan at naalala ang mugwort weed na naipon niya noon. Nagpasya siyang gumawa ng isang mainit na herbal compress gamit ito. Sa Earth, ginagamit niya ang halamang iyon para gumawa ng espesyal na herbal blend na tinatawag na moxa, na tumutulong sa pagpapainit ng katawan. Pero nang banggitin niya ito, halatang walang alam ang iba tungkol dito. Doon napagtanto ni Ren na wala pang nakakaimbento ng moxa sa mundong ito. Kaya para maipakita kung paano ito ginagawa, isinama niya ang lahat sa paghahanda. Una, dinurog ni Ed ang mga dahon hanggang maging pinong hibla. Pagkatapos, sinala ni Vil ang mga hindi kailangang bahagi ng mga dahon. Saka tinipon ni Ren ang malambot at pinong hibla at ibinalot ito ng maayos. Nang mabuo ang herbal bundle, hinaluan niya ito ng rock salt at iba pang halamang gamot para makumpleto ang hot pack. Pagkatapos, pinainit niya ito sa microwave at maingat na ipinatong sa leeg ni Arya. Hindi nagtagal, kumalat ang init sa buong katawan nito at tuluyan nang bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. Nang makitang maayos na muli ang kanyang asawa, napaluha si Ed sa sobrang ginhawa habang taus-pusong nagpapasalamat kay Ren. Bago sila muling lumabas, ipinaghanda muna sila ni Ren ng tig-iisang malaking tasa ng mainit na caramel milk. Ang mayaman at creamy nitong lasa ay agad nagpainit sa kanilang mga katawan at nagpalakas ng kanilang loob para harapin muli ang napakalamig na dungeon. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa sinaunang templo. Habang nasa daan, marami silang nakasalubong na mga monster at iba't ibang bitag, pero nagpatuloy pa rin sila sa pag-usad. Sa wakas, narating nila ang lumang templo at huminto sa harap ng napakalaking guhong gusali, hindi maiwasang makaramdam ng kaba ang bawat isa, gayunpaman, nilakasan nila ang kanilang loob at dahan-daang lumapit sa pasukan habang iniisip kung anong naghihintay sa loob nito. Dito nagtatapos ang episode 5, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi, at panoorin ang next video.